Kinabukasan, sa Court of the Elders, bakit hanggang ngayon ay wala pa din dito si Do Yiem? Ang pagpupulong na ito ay may kinalaman sa isang mahalagang bagay. Sapat na ang ating paghihintay, magsimula na tayo. Red Dragon Brigade Leader, ikaw ang magpaliwanag, total ay ikaw naman ang nagpatawag ng pagpupulong na ito, sabi ng Supreme Elder. Naisip naman ni Jin Tae na maswerte siya dahil ang taong sobrang tumututol sa pagpunta ni Yigang sa Chongrim ay wala sa pagpupulong na iyon. Sige po Supreme Elder, sagot ni Jin Tae, nakakasiguro akong alam naman ninyong lahat na ang angkan ng Baek ay hindi naging maganda ang katayuan kamakailan. May mga nagsasabi pa nga na mas magaling ang angkan ng Moyong at ang angkan ng Namgang kaysa sa atin, pagpapatuloy na sabi ni Jin Tae. Nababahala ka ba sa mga sinasabi ng mga karaniwang tao? Tanong naman ng isang matandang lalaki. Totoo na hindi lamang tayo mabubuhay ng dahil sa ating pangalan. Hindi lamang ito para sa angkan ng Baek, sa kabuuan, may 7 dakilang angkan din ang nawala ang kanilang katanyagan. Sa kabilang banda, ang 9 na dakilang sekta ay napunta sa gitnang bahagi ng Jianghu at sila ay nakipag-ugnayan na din sa Chongrim. Kung hahayaan lamang natin sila, masisira ang balanse ng kapangyarihan, paliwanag ni Jin Tae. Huli na ang lahat, hindi ba, pumanig na ang Chongrim sa 9 na dakilang sekta. Ang mga alagad ng Chongrim ay regular na dumadalo sa Dragon Phoenix Martial Association. Ito ay isang pagpupulong ng 9 na dakilang sekta kung saan, nagtitipon ang mga alagad ng 7 dakilang angkan ng konseho ng 7 bituin, sabi naman ni Sowak. Yan lang ba ang pinuproblema mo? Ang Chongrim ay hindi talaga nakikisama sa 9 na dakilang sekta maliban na lamang sa pagpapadala ng kanilang mga alagad sa Dragon Phoenix Martial Association. Pero, ang pinuno ng Chongrim ay nagpadala ng isang mensahe. Gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon sa angkan ng Baek at pinuri niya ang talento ni Yigang. Ang Chongrim ang pag-uusapan natin, ang Chongrim na kilala sa hindi direktang nagpapahayag ng kanilang nararamdaman para sa iba. Ito na ang pagkakataon nating bumuo ng isang magandang ugnayan sa Chongrim. Makipagtulungan tayo sa kanila upang umakyat tayo sa tuktok ng ranggo ng 7 dakilang angkan at nang makuha ng angkan ng Baek ang kapangyarihan sa buong Jianghu, paliwanag ni Jin Tae. Nang dahil sa kalagayan ng pinuno at hindi pa maayos si Heijen, kung aalis si Yigang patungo sa Chongrim, wala tayong magiging agarang kahalili. Sigurado ako na lahat sila ay interesado dahil ito na ang kanilang pagkakataon para makakuha ng higit na kapangyarihan, sabi ng isang lalaki sa babaeng katabi nito. Paano naman ang tungkol sa batang pinuno? Iniisip ko pa din na si Yigang ang nababagay sa posisyon bilang batang pinuno, sabi ng Supreme Elder. Kung babaguhin natin ang mga bagay sa paligid, mas magiging maimpluwensya ang mga nakakatanda. Mayroon sana akong nais sabihin, sabi ni Yigang, ano bang ginagawa nito? Nagawan ko na ito ng paraan, sabi ni Jin Tae sa kanyang isip. Supreme Elder, hindi po ako nababagay para sa posisyon ng batang pinuno, pagpapatuloy na sabi ni Yigang. Hindi iyan ang sinabi mo noong nakaraan, sagot ng Supreme Elder. Pinag-isipan ko po ito, si Heijen ang nababagay para dito, sabi muli ni Yigang. Pero Yigang, hindi pa nga makabangon si Heijen sa kanyang higaan ngayon, kaya naman, paanong maaaring si Heijen ang maging batang pinuno, sabi naman ni Jin Tae. Hindi, nagawa na niyang makabangon kagabi, sabi muli ni Yigang. Sobra namang nagulat si Jin Tae sa sinabi ni Yigang, dahil ayon sa kanya, hindi maaaring mangyaring makabangon at gumaling agad si Heijen sa pagkakataong ito. Bumukas naman ang pinto ng silid at pagkatapos, lumitaw dito sina Heijen at kasama nito si Nong Jipyong. Heijen, anong ginagawa mo dito? Akala ko ay nasa bingit ka na ng kamatayan, sabi ni Jin Tae kay Heijen. Naging maayos ang aking pakiramdam matapos ibigay sa akin ng aking kapatid ang naghihimalang gamot na nagmula sa Chongrim,
sagot ni Heijen. Dinala ko dito si Heijen para sa isang testimonya, sabi ni Yigang sa Supreme Elder. Isang testimonya? Anong ibig mong sabihin? Tanong ng Supreme Elder kay Yigang. Nalaman ko ang pagkakakilanlan ng salarin sa likod ng tangkang pagpatay sa akin, sabi ni Heijen. Sige, magsalita ka, sabihin mo ang lahat ng iyong mga nalaman, sabi muli ng Supreme Elder. Noong araw na nangyari ang insidente, nakita ko ang mukha ng lalaking sumaksak sa akin. Ito ay ang aking tiyo, ang Red Dragon Brigade leader, pagpapatuloy na sabi ni Heijen. Ang lahat ng mga nakakatanda ay sobrang nagulat sa mga sinabi ni Heijen. Naisip naman ni Jin Tae na siya ay nagkamali, inasahan kasi niya na hihingi ng tulong sa kanya si Yigang. Hahaha, ano ba iyang mga sinasabi mo? Nagplano kayo ng ganitong sorpresa para sa akin, seryosong sabi ni Jin Tae. Ang ibang nakatatanda naman ay hindi naniniwala sa mga sinabi ni Heijen. Ayon sa mga ito, si Heijen ay hindi nagsasabi ng totoo at ito ay nagbibiro lamang. Kung ako ang salarin na umatake sa iyo, malamang ay nakita din ako ng mga miyembro ng Secret Mist Squad, sabi ni Jin Tae kay Heijen. Nagkaroon ng usok na nagmula sa pampasabog, kaya naman, ako lamang ang nakakita sa iyo dahil ako lamang ang malapit sa iyo, sagot ni Heijen. Ikaw lamang ang nag-iisang nakakita sa akin, inaakusahan mo ba ako ng walang anumang ebidensya? Tanong ni Jin Tae. Natigilan naman si Heijen dahil hindi na niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Sinabi lamang naman niya kasi ang mga sinabi ni Yigang na sabihin niya. Tiyo, sa tingin mo ba ay hindi makikilala ni Heijen ang mukha ng kanyang kapamilya? Sabi ni Yigang kay Jin Tae. Walang kriminal ang tatanggalin ang kanyang maskara, sagot ni Jin Tae. Ito siguro ay nahulog dahil sa mga agresibong paggalaw, sabi muli ni Yigang. Napakalakas ng loob ng batang ito, imposibleng mahulog ang aking suot na maskara dahil ito ay may mga talam na nakatusok sa aking mukha, sabi ni Jin Tae sa kanyang isip. Ikaw, tama na iyang mga paninira mo, walang katotohanan iyang mga sinasabi mo. Napakalakas ng loob mong siraan ako, napakalakas na sigaw ni Jin Tae. Bigla namang dumating ang pinuno, tama na, Jin Tae, ikaw ang nagsisinungaling. Pumunta ako dito dahil medyo seryoso na ang sitwasyon, sabi ni Ryusan. Sino iyang nasa likod mo? Bakit nagsama ka ng isang tagalabas dito sa pagpupulong ng ating pamilya? Tanong ni Jin Tae kay Ryusan. Ako si Jium Hua, ako ang pinuno ng sangay ng house sect ng Xian. Nalaman namin na ang Dark Ghost Manor ang nasa likod ng pangyayaring iyon. Kaya naman, noong araw ding iyon, nagpadala kami ng ilang tao sa Dark Ghost Manor upang tingnan ang mga pangyayari, ngunit, bawat tao na ipinadala namin ay hindi na nakabalik. Nang magpunta doon ang iba naming mga tauhan kasama si Young Master Heijen, ang lahat ng mga tao ng Dark Ghost Manor ay pinatay maliban na lamang sa isa. Bahagya niyang nailigtas ang sarili sa pamamagitan ng pagtatago sa isang balon, paliwanag ni Jium Hua. Ang aming Manor Master ay madalas makipagkita sa isang kaina-hinalang lalaking nakamaskara. Ngunit isang araw, binalingan kami ng lalaking iyon at pinatay ang lahat ng tao sa Dark Ghost Manor. Bago pa man mamatay ang aming master, nasambit niya ang katagang, Jin Tae Bek, paano mo nagawa sa amin ang lahat ng ito, sabi ng lalaki. Tumigil ka, sigaw ni Jin Tae at sinabi din nito sa kanyang isip na imposible ang sinasabi ng lalaki dahil kahit ang Manor Master ay hindi siya nakikilala. Bigla namang dumating si Soryu, tama ang mga sinabi ng lalaking iyan. Ako si Soryu, ako ang second banner squad ng Red Dragon Brigade. Ang Red Dragon Brigade leader ay regular na lumalabas kasama ang first banner squad ng Red Dragon Brigade. At isang araw, siya ay nagbalik at may dalang isang maskara, sabi naman ni Soryu. Ito ay isang testimonya ng isang miyembro ng Red Dragon Brigade. Kung ganoon, si Jin Tae talaga ang tunay na salarin.
Siya talaga ang tunay na may kagagawan ng lahat, sabi naman ng isang matandang lalaki. So Ryu, napakatagal kitang inalagaan, paano mong nagawa na ako ay pagtaksilan, sabi naman ni Jintae kay So Ryu. First Banner Squad, lumapit ka ngayon dito sa akin. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali si So Ryu sa kanyang mga sinabi, sigaw na sabi ni Jintae, eto ba ang taong iyong hinahanap? Sabi ni Do Yeonbek na biglang dumating at dala-dala nito ang First Banner Squad na tinatawag ni Jintae, huwag kang mag-alala, itinira ko ang ilan sa kanila, para naman marinig natin ang kanilang mga kwento, at saka isa pa, nakita ko nga pala ito sa iyong silid. Pagpapatuloy na sabi ni Do Yeon at hawak nito ang maskara na mayroong maraming talam na pag-aari ni Jintae. Tama na, alam ko namang naghihintay lamang kayo ng pagkakataon para pabagsakin ako, sabi muli ni Jintae at ininom nito ang laman ng maliit na sisidlan na kanyang daladala. Matapos inumin ang laman ng sisidlan, biglang nagbago ang itsura ng mukha ni Jintae. Nalulungkot ako, kaya naman, nagdulot ito ng luha sa aking mga mata, pagpapatuloy na sabi ni Jintae. Tiyo, ang kaluban ng iyong espada, sabi naman ni Yigang kay Jintae. Akala ko ay hindi ka marunong mag-isip, pero, nagawa mong makaisip ng ganitong plano, sabi ni Jintae kay Yigang. Mag-iingat ka, ang nahuling daga ay hindi natatakot na mangagat, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Hindi mo na kailangang mag-alala, sigurado akong hindi lalapat sa akin ang kanyang espada, sagot ni Yigang. Humanda ka sa akin, masyado mo akong minamaliit, sigaw ni Jintae at ito ay agad na sumugod sa kinatatayuan ni Yigang. Pinalibutan naman ni na Ji-pyong, So Ryu, pati na din ang ilang mga nakatatanda upang protektahan si Yigang sa pag-atake ni Jintae. Ngunit, sobrang nagulat ang lahat dahil sa lumagpas si Jintae sa kinatatayuan ni Yigang. Sa kasamaang palad, si So Ryu pala ang nais atakihin ni Jintae. So Ryu, ang lakas ng loob mong ipagkanulo ako, sigaw ni Jintae. Ang katangian ng bloodline ng angkan ng Baek, karamihan sa mga direktang apo ng angkan ng Baek ay ipinanganak na may malamig at tusong personalidad. Ang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Baek na si Ryusan Baek ay mayroong katangian na merciless iron blood. Si Sowak Baek naman ay mayroong katangian na ice iron rakshasa. Ang mga katangiang ito ay itinuturing na isang kinakailangang katangian para sa pamumuno sa angkan ng martial artist. Hanggang sa inatake si Jintae Baek sa kanyang ulo gamit ang isang kawit. Ito din ay isang tao na walang emosyon tulad ng kapatid nitong lalaki. Ngunit, ang kanilang nakababatang kapatid na babae ay naiiba sa kanila sa panahong o umapaw ang dugo. Ito ay parang isang sinag ng araw, at palagi nitong binabati ng nakangiti ang kanyang dalawang kapatid na lalaki. Ngunit, noong araw na nagkaroon ng sugat si Jintae sa ulo, ang kanilang kapatid na babae ay namatay ng dahil sa labanan. Isang araw nang hindi sinasadyang makita ni Jintae si So Ryu, nagduda siya sa kanyang sariling mga mata. Ang ngiti ni So Ryu ay parang katulad ng ngiti ng kanyang namatay na kapatid. Kaya naman, palagi niyang naiisip na ang kanyang kapatid ay nagbalik mula sa pagkamatay nito. Ngunit, si Ryusan ay hindi sang-ayon kay Jintae dahil ayon dito, ito ay isang imahinasyon lamang ni Jintae. Pero, ito pa din ang pinaniniwalaan ni Jintae, kinuha niya si So Ryu sa ilalim ng kanyang pakpak at tinuruan niya ito ng martial arts. Ngunit, matapos mamatay ni Sowa na itinuturing na kapatid ni So Ryu, hindi na gaanong ngumingiti si So Ryu. Naging mabuti ako sa iyo, pero, ganito pa din ang ginawa mo sa akin. Pinagtaksilan mo pa din ako, pagpapatuloy na sabi ni Jintae. Agad namang ginamit ni Yigang ang Chinggong upang tulungan si So Ryu, pero, agad din itong napansin ni Jintae. Hahaha, papatayin ko kayong dalawa sa isang pagsalakay lamang, sabi muli ni Jintae at agad nitong iwinasiwas ang kanyang hawak na espada.
Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Higang at ginawa nito ang ikapitong anyo ng Heaven and Earth Blade, ang One-Handed Moon Shattering. Nagkaroon naman ng pagkakataon na makaatake si Souryo dahil sa ginawa ni Higang. Magbabayad ka, humanda ka ngayon dahil pinatay mo ang kapatid ko, seryosong sabi ni Souryo kay Jintae. Pero, dahil mabilis gumalaw si Jintae, naunahan nito si Souryo at agad nitong sinuntok si Souryo. Muling umatake si Higang, sa pagkakataong iyon, ginamit naman nito ang ikawalong anyo ng Heaven and Earth Blade, ang Light of Heavenly Punishment. Hindi mo magagamit ang iyong panloob na enerhiya, sabi ni Jintae at nasalag nito ang ginawang pag-atake ni Higang. Ayos ka lang ba yang Master Higang? Tanong ni Jipyong kay Higang. Naisip naman ni Higang na maswerte siya dahil nagawa niyang makaligtas sa ginawang pag-atake ni Jintae. Jintae, sumuko ka na, sigaw ni Sowakbek at agad itong sumugod kay Jintae kasama pa ang ibang mga nakatatanda, dahil naririto na kayong lahat, papatayin ko kayong lahat, seryosong sabi ni Jintae. Agad namang lumapit si Ryusan kay Higang. Higang, putol na sabi ni Ryusan kay Higang. Bakit po ama? Tanong ni Higang. Ayon kay Higang, sinabi na niya sa kanyang ama ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang tiyo. Ngunit, sigurado siyang masama pa rin ang pakiramdam nito. Anak, nasaktan ka ba? Tanong ni Ryusan kay Higang at bakas sa mukha nito ang lubhang pag-aalala. Ayos lamang po ako ama, huwag na kayong mag-alala sa akin, sagot ni Higang. Mabuti naman kung ganoon, sabi muli ni Ryusan. Nang mga sandaling iyon, nagawa na ng mga nakatatandang mahuli si Jintae. Bitawan ninyo ako, wala akong kasalanan, sabi ni Jintae. Pahiram ako ng iyong balikat, sabi muli ni Ryusan at ipinatong nito ang kanyang kamay sa balikat ni Higang. Sige po ama, sagot ni Higang, agad namang lumapit si Ryusan kay Jintae. Red Dragon Brigade, hindi, Jintae, bakit mo nagawa ang lahat ng ito? Tanong ni Ryusan kay Jintae. Tumahimik ka, sagot ni Jintae, mamaya kita kakausapin at sasabihin mo sa akin ang dahilan. Seryosong sabi muli ni Ryusan kay Jintae. Paralisahin siya gamit ang kanyang mga pressure point. Simula sa mga oras na ito, mawawalan si Jintae Beck ng lahat ng autoridad bilang pinuno ng Red Dragon Brigade at ang kanyang panloob na enerhiya ay masisira. At saka isa pa, itapon ninyo siya sa bilangguan, maliwanag ba? Pagpapatuloy na sabi ni Ryusan. Natuon naman ang atensyon ng lahat sa espadang hawak ni Higang at hindi sila makapaniwala na ang espadang ito ay hawak-hawak ni Higang. Higang, sandali, ang espadang iyan, putol na sabi ng Supreme Elder, ito po ang tunay na Meteor Child, sagot ni Higang. Kung ganoon, ang pamamaraan na iyong ginamit ay ang Heaven and Earth Blade, paano mo nagawa iyon? Sabi muli ng Supreme Elder at ito ay unti-unting nakaramdam ng panghihina at ito ay tuluyan ng nawalan ng malay. Ang lahat ay nagulat sa nangyari sa Supreme Elder. Supreme Elder, ano pong nangyari sa iyo? Nag-aalalang sabi ni Higang.